Magandang araw po mga kaaswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ana. Kasalukuyang naninirahan dito sa Pangasinan. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyo at hango ito sa totoong pangyayari. Karanasan ko ito, Sir Casper, taong 1994. Na mga panahong ito ay nasa edad 18 anyos na ako. Dahil sa hirap ng buhay ay sumama ako sa tiyahin kong si Tia Nelia sa lugar ng Capiz. Nakapag-asawa kasi siya ng taga Capiz. At doon na siya naninirahan kasama ang buong pamilya niya. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kaaswang, may kaya sa buhay ang napangasawa ng tiyahin ko. Kaya naman lahat ng gusto ng mga pinsan ko ay nakukuha nila nang hindi pinaghihirapan. Hindi gaya ng mga kapatid ko na kailangan pa naming magbanat ng buto para mabili lamang ang mga nais. Noon ngang ayain ako ng tiyahin kong pag-aralin kapalit ng pagtatrabaho bilang kasambahay, ay hindi ako nagdalawang isip pang sumang-ayon. Naisip ko kasing magandang oportunidad na iyon dahil sa makakapag-aral na uli ako. Natigil kasi akong mag-aral noong nagkasakit ang aking ina. Kinakailangan ko kasing magtrabaho para makatulong sa mga pangangailangan namin sa bahay at gamot na din sa aming ina. Kahit ayaw pumayag ng aking inang pumunta ako sa Capiz, ay pinilit ko siyang kumbinsihin na payagan na ako. Dahil alam naming iyon lamang ang paraan para makapagtapos ako ng pag-aaral. Isa pa, ang sabi naman ni Tia Nelia ay may sasahurin pa ako ng kalahating buwan habang nag-aaral at iyon ang ipapadala ko sa kanila para may maitulong ako sa kanilang panggasto sa bahay. Sige, ikaw ang bahala anak. Basta ang kabilin-bilinan ko lang sa'yo. Mag-ingat ka palagi ha. Malumanay na wika ng aking ina. Tumango naman ako at ipinangako sa kanyang mag-iingat ako palagi. Matapos nga ang madamdaming pagpapaalam ay umalis na kami ng tiyahin ko patungong Capiz. Habang nasa biyahe nga kami ay malugod naman akong sinabihan ng tiyahin kong huwag akong mag-alala dahil hindi niya ako pababayaan. Anak na rin ang turing niya sa akin dahil kasing edad ko lamang ang pinsan kong si LV, kung kaya't ayaw niyang mapahamak ako. Basta't sumunod ka lang sa patakaran ng asawa ko, Ana. Magiging maayos ang lahat. Iyon lang naman ang mahigpit na kabilin-bilinan ng asawa ko eh. Tsaka may makakasama ka namang kasambahay, si Merla. Kaya hindi ka mahihirapan sa pagtatrabaho. Mahabang paliwanag ng tiyahin ko. Sandali akong tumingin sa tiyahin ko at tumango. Sa totoo lang mga kaaswang, na mga sandaling iyon ay magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ko. Sa tanang buhay ko kasi noon ay iyon pa lamang ang unang pagkakataong mahiwalay ako sa mga magulang ko at mga kapatid. Kaya naman habang papalayo na ako ay palungkot na ng palungkot ang nararamdaman ko. Tinampik naman ako ni Tia Nelia at sinabing huwag ko nang isipin ang pamilya ko. Dahil bago kami umalis ay nag-iwan siya ng pera para sa kapatid niya para makabili sila ng pagkain at gamot ng aking ina. Maraming salamat po, Tiyang. Hayaan niyo po. Balang araw makakabawi rin ako sa inyo. Pagpapasalamat ko sa tiyahin ko at tahimik nang nagmamasid sa labas ng bintana ng sasakyan. Pagkarating namin sa nasabing baryo ay magilaw na yumakap sa tiyahin ko ang mga anak niya. Nahalatang nasasabik ang mga iyon sa pagdating niya. Simula ngayon, dito na maniniran si Ana. Pag-aaralin ko siya kapalit ng pagtulong-tulong dito sa gawaing bahay kapag wala siyang pasok.
pagpapaliwanag ng tiyahin ko sa mga pinsan ko at sa asawa niya. Masaya namang nilapitan ako ni Elvie at inaya ng pumasok. Hinatid niya ako sa silid na matutuluyan ko. Nang makapasok na kami ay sinabi niyang makakasama ko roon si Ate Merla, ang matagal na nilang kasambahay. Pag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha, o kaya kay mama. Ngiting wika ng pinsan ko. Tumango ako at nagpasalamat sa kanya tapos ay inilapag ko na sa kabilang higaan ang mga gamit kong dala. Sa pagdaan ng mga araw ay naging maayos naman ang pananatili ko sa bahay ng tiyahin ko. Mababait sila at hindi na iba ang turing nila sa akin. Mas lalong naging malapit kaming dalawa ni Elvie dahil iisa lamang ang pinapasukan naming eskwelahan. Isang beses, araw ng linggo iyon at walang pasok sa eskwelahan sa mga sumunod na araw. Habang kumakain kami ni Ate Merla ay nilapitan kami ni Tia Nelia at sinabing mag-impake raw kami dahil pupunta kaming lahat sa bahay ng mga magulang ni Tio Romulo, ang asawa ni Tia Nelia. Wala kasi kayong pasok sa mga sumunod na araw sa eskwelahan. Kaya napagpasyahan naming mag-asawang bumisita sa mga magulang ng asawa ko. Masayang wika pa ng tiyahin ko. Natuwa naman kami ni Ate Merla matapos sabihin iyon sa amin ng tiyahin ko. Sa pagkakaalam ko ay malapit lamang sa dagat ang tirahan ng mga magulang ni Tio Romulo. Sige na, mag-asikaso na kayo ng mga damit dahil mamayang tanghali ay aalis na tayo. Utos ng tiyahin ko. Kaagad na nga naming tinapos ang pagkain at nag-asikaso na ng mga dadaling damit. Noon ngang sumapit ng tanghali ay umalis na kaming lahat papunta sa lugar na tinitirahan ng mga magulang ni Tio Romulo. Makaraan lamang ang mahigit 1 oras ay dumating na kami. Sige na Ana, pasuyo ako. Ibaba mo na ang ibang mga gamit dyan. Utos sa akin ni Ate Merla. Sige po Ate Merla. Maiksing tugon ko at ibinaba na nga ang mga gamit. Habang ibinaba ko na ang mga gamit sa sasakyan ay may nasipat akong asong itim na animoy. Walang nag-aalaga dito. Sapagkat napakagusgusin yan at maraming galis sa katawan. Pansin ko ring iilan lamang ang balahibo nito sa katawan. Sa isip-isip ko pa. Ano ba namang asong iyon? Wala bang nag-aalaga ron? Kawawa naman. Mukhang napabayaan ng taong nag-aalaga. Nawala lang ang atensyon ko sa aso nang tapikin ako ni Ate Merla at sinabihang bitbitin ko na umano ang mga gamit papasok sa loob dahil naroroon na ang tiyahin ko at mga pinsan ko. Bitbit ang mga gamit ay agaran na nga akong naglakad papasok sa loob ng bahay. Dahil sa pagod at may kahabaang biyahe ay pinagpahinga muna kami. Wala naman raw kasi kaming gagawin dahil naroroon kami sa bahay ng mga magulang ni Tio Romulo. Ipapagising ko na lang kayo kay Joseph mamaya ha. Sige na, magpahinga na muna kayo. Saad pa ng tiyahin ko. Nga pala mga kaaswang, itong si Joseph ay pamangkin ng tiyuhin ko sa pinsan niya. Malapit lamang ang bahay nito sa mga magulang ni Tio Romulo, kung kaya't palagi itong naroroon. Unang tingin ko pa lang kay Joseph ay nakaramdam na ako ng paghanga. Bukod kasi sa matikas ang pangangatawan ng binata, ay talagang masasabi kong napakagwapo niya. Aroy. Biniro pa nga ako ni Ate Merla nang nasa silid tulugan na kaming bagay raw kaming dalawa ni Joseph. Sinaway ko naman siya at sinabihang huwag maingay dahil nakakahiya. Mamaya baka may makarinig pa sa kanya. Ano pang iisipin ng mga iyon?
Ay sus, kunwari ka pa. Sa nakikita ko namang titig na titig ka kanina doon kay Joseph. Abay, wala namang masama kung maging kayo. Tiyak naman akong pareho kayong walang kasintahan. Bulalas pa ni Ate Merla. Hindi ka po nakakasiguro dyan, Ate Merla. Sa itsura noon, malamang sa malamang, may kasintahan na yun. Kaya tigil-tigilan mo ako, Ate Merla. Dahil hindi ako nadadala sa gwapong itsura. Saad ko pa. Natawa naman si Ate Merla at nagwikang matulog na lang raw kami. Dahil baka mamaya ay marami kaming gagawin. Mabuti pa nga. Ngiting tugon ko at humiga na ako. Sa paglipas ng mga oras ng aming pamamahinga at sumapit na ang takip silim, ay tsaka pa lamang kami ginising ng pinsan kong si Elve. Humingi naman ng pasyensya si Ate Merla dahil napasarap ang tulog namin. Hindi tuloy namin namalayang magtatakip silim na pala. Teka, nasaan si Joseph? Bakit hindi siya ang gumising sa amin? Nakakangising tanong ni Ate Merla na may kasamang pangungutya. Sinimangutan ko naman siya at sinabihang kakagising niya lang ay kung ano-ano na ang nasa isipan. Bakit? Wala namang masamang magtanong ah. Aniya pa. Natawa naman ang pinsan ko at sinabihan na kaming lumabas na ng silid dahil kakain na ng hapunan. Sandali kong inayos ang damit ko at nagsuklay ng buhok bago lumabas ng kwarto. Pagkalapit namin sa kusina ay nag-umpisa na kaming kumain lahat. Masayang nagkukwentuhan ang lahat habang kumakain. Nang matapos na kaming kumain ay nilinis na namin ni Ate Merla ang hapagkainan. Pagkatapos noon ay nagpahinga na muna sa labas ng bahay. Nung unay maayos naman kaming nagkwentuhan ni Ate Merla. Naroon pa ngang nagtatawanan kami kapag napagkwentuhan ang mga kabulastugang ginagawa noong kabataan pa. Hanggang sa maya-maya pa ay nakaramdam na ako ng kakaibang presensya sa buong paligid. Bigla na ring nag-iba ang simoy ng hangin at nakalanghap na ako ng napakabahong amoy. Ano ka ba naman, Ate Merla? Ang baho mo naman. Di ka man lang nagsabing magpapasabog ka pala ng sama ng loob, na mahagi ka pa. Pabirong wika ko sa kanya. Natawa naman si Ate Merla at pabirong hinampas niya ako sa balikat. Sabay-sabing hindi raw siya ang nangangamoy. Kung hindi ikaw mabaho, alangan namang ako. Natatawang wika ko pa sa kanya. Magsasalita pa sana siya ng walang ano-anoy. Bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Kaagad na nagpulasan kaming dalawa ni Ate Merla matapos marinig ang malakas na huni ng wakwak. Akmang magtatanong pa sana ako ulit nang muli na namang humuni ang wakwak at sa pagkakataong iyon ay pahina na iyon ang pahina. Nagulat naman ako nang marinig naming sumigaw ang tiyahin kong pumasok na daw kami sa loob ng bahay. Dahil doon, nagmamadali na kaming pumasok ni Ate Merla sa loob ng bahay. Bakit kayo hindi pumasok kaagad? Bungad na tanong ng tiyahin ko at mabilis nang isinara ang pintuan. Dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib ay hindi kaagad ako nakasagot sa sinasabi ng tiyahin ko. Ate, tama ba ang narinig ko? Aswang yun? Maang na tanong ni Ate Merla sa tiyahin ko. Oo, Merla, aswang. Aswang ang narinig nyo kanina. Tugon ng tiyahin ko. Mabilis naman akong inabutan ni Joseph ng tubig at sinabihang uminom na muna ako para maibsan ang kabang nararamdaman ko. Aswang? Teka, totoo pala ang aswang? Ang akala ko kasi puro kwento lang ang tungkol sa aswang-aswang na yan. Wika pa ni Ate Merla nang halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Sige na,
Magsipasok na kayo sa kwarto ninyo at huwag nang lumabas pa ng bahay. Utos ng tiyuhin ko. Kaagad na nga kaming pumasok sa kwarto at doon na lamang ipinagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa aswang. Sa buong magdamag na iyon mga kaaswang ay hindi talaga ako nakatulog ng maayos. Kaya naman kinabukasan ay namumugto ang mga mata ko at halatang walang tulog. Nang makita ako ng pinsan ko ay biniro niya pa akong napuyat raw ako sa kakaisip kay Joseph. Kaya namumugto ang mga mata ko. Tigil-tigilan mo na nga ako, insan. Hindi na nga ako nakatulog ng maayos dahil sa aswang na sinasabi ni Tiyang. Tapos, aasarin mo pa ako. Wika ko pa sa pinsan ko. Shush, kunwari ka pa. Sabihin mo na kasing may pagtingin ka kay Joseph. Sige na insan, tutulungan naman kita. Pabulong niya pang wika. Hoy, tumigil ka nga dyan. Saway kong muli sa kanya. Natawa lang naman siya at inaya na niya nga akong mag-agahan. Nakaluto na raw kasi ang lolo niya ng agahan. Nakakahiya naman. Pwede bang hindi kami sasabay sa inyong kumain? Tanong ni Ate Merla sa pinsan ko. Mariin namang tumanggi ang pinsan ko at nagsabing magagalit raw ang mama niya kapag hindi kami sasabay sa kanilang kumain. Dapat ay sumabay na raw kami para isahang ligpitan na lang ng mga hugasin. Pabulong namang sinabi ni Ate Merla na kami naman umano ang maghuhugas at magliligpit. Kaya ayos lang na magpapahuli kami sa pagkain. Dahil sa hindi raw makakain ng maayos si Ate Merla kapag kasama namin sila Tiyang at ang mga kaanak ni Tio Romulo. Iba raw kasi kapag kaming dalawa lang ang kakain dahil talagang lamon ang gagawin niya. Yung bang lamon na pangwalang hiya tigidig. Natawa tuloy ang pinsan ko at nagwikang hindi raw talaga pwede sapagkat matagal nang patakaran sa bahay ng lolo niyang dapat sabay-sabay na kumain ang lahat. Napalatak na lamang si Ate Merla at nagpatiuna na ngang maglakad pababa ng hagdan. Nang makarating na kami sa kusina saktong maghahain pa lang. Sa paglipas ng mga oras, kinatanghalian, habang nagpapahinga ang lahat at naghahanda ako ng merienda, narinig kong nag-uusap ang mag-anak tungkol sa nangyari kagabi. Ayon nga sa usapan nila, marahil ang aswang na naririnig namin kagabi ay ang bantog na aswang na naninirahan sa bakanting loteng malapit sa tabing sapa. Ay nako, paniguradong gutom na naman ang mga aswang na iyon. Kaya naghahanap na naman ng mga mabibiktima. Iiling-iling pang wika ng ama ni Tio Romulo. Oo nga naman, tiyak yan. Walang paltos. Malamang sa malamang isa sa kanila ang pumunta dito kagabi para maghanap ng mabibiktima. Sigundang saad pa ng ina ni Tio Romulo. Hindi ko na narinig pa ang sumunod na usapan nila dahil inutosan na ako ni Ate Merla na bumili sa tindahan. Sa pagdaan nga ng ilang sandali ay habang naglalakad na ako pauwi ay nasipat ko na naman ang asong kulay itim na napakadungis. Nakatingin ito sa gawi ko at hindi napigilan ang paglalaway na para bang gutom na gutom iyon. Bahagi ako yung binugaw, baka kasi lumapit sa akin at bigla akong sakmalin. Napamura pa ako sa aking isipan habang patuloy na pinapalayo ang aso. Hindi naman nagtagal ay dahan-dahan iyong umatras. Subalit hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ano ba namang asong to? Pakalat-kalat rito. Baka mamaya bigla na lamang iyong manakmal. Sambit ko pa sa aking sarili. Nang makauwi na ako ay agad na binigay ko kay Ate Merla ang pinabili niya sa akin. Tapos ay tinulungan ko na uli siyang magawa ng merienda. Matapos naming gumawa ng kakaning merienda ay bumalik na ako sa sala at isa-isang inilapag ang merienda. Hindi pa rin sila tapos sa pinag-uusapan nila patungkol sa aswang
at sa mga mag-asawang naninirahan sa bakanting lote. Kinahapunan nga, maaga pa lang ay pinapasok na kami kaagad sa loob ng bahay. Binili nang wag nang lumabas ng bahay pagsapit ng gabi. Delikado kasi sa labas ng bahay kapag sumasapit na ang gabi. Hindi natin alam. Baka mamaya bumalik na naman ang mga aswang at mapaano kayo. Lalo na at dayo lamang kayo rito sa baryo. Wika pa ng ama ni Tio Romulo. Makalipas nga ang ilang oras at sumapit na talaga ang gabi. Tapos na kaming naghapunan. Kaagad na kaming pumunta sa loob ng kwarto para magpahinga. Habang nagpapahinga at nagpapaantok ako mga kaaswang, ay muli na naman kaming nakarinig ng huni ng wakwak. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa palagay namin ni Ate Merla, ay dalawang nilalang ang magkabila ang huni at para bang nagsasagutan. Ate Merla, ayan na naman ang narinig nating huni ng wakwak kagabi. Ano ba naman yan? Bakit hindi tayo tinitigilan? Sambit ko sa kasama ko at hindi ko na naman napigilang mangatog ang mga tuhod at kumabog ng malakas ang dibdib ko. Sinabihan niya kung huwag maingay at makiramdam lamang kami sa paligid. Maya-maya pa ay narinig naming tila ba nagtagulo sa labas ng kwarto. At narinig kong nagwika ang tiyahin kong walang lalabas ng bahay kahit anong mangyari. Hayaan na lang umano ang nilalang sa labas ng bahay hanggang sa manawa ang mga iyon. Dahil bukas na bukas ay pupuntahan nila ang mag-asawang iyon sa bahay na pinamumugaran nito. Dahil sa paulit-ulit ang paghuni ng wakwak, kung kaya napatakip na lamang ako ng unan sa tenga at nagtalokbong ng kumot. Sa kadahilan ng nanunuot sa aking kalamnan, ang kilabot na nararamdaman ko, Sir Casper. Narinig ko pang nagsabi si Ate Merla sa akin na pilitin ko na lang daw na makatulog at huwag nang pansinin pa ang ingay sa labas ng bahay. Dahil sa hindi naman raw iyon makakapasok. Sapagkat nakita niya kaninang hapon na naglagay ng mga pangontra sa aswang ang mga magulang ni Tio Romulo. Kahit na takot ako ng mga oras na iyon at nanindig ang mga balahibo ko sa katawan, ay pinilit ko na lang na makatulog at huwag nang pansinin ang nilalang na nasa labas ng bahay. Hanggang sa hindi nga naglaon ay tuluyan na akong nakatulog. Umaga na nang magising ako at pagkagising ko ay nabungaran kong nag-uusap-usap sa sala ang mga iyon. Habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina ay rinig na rinig ko ang kanilang usapan. Ayon nga sa ama ng tiyuhin ko, maaga nilang sinugod ang bahay ng mag-asawang bantog na aswang. Maaga nilang sinugod ang bahay ng mag-asawang bantog na aswang na naninirahan sa bakanting lote. Pagkarating nila roon, ay nadatna nila ang dalawang malaking asong galisin sa bakuran. Nagbabaga ang mga matang namumula. Sandaling tumingin sa kanila ang dalawang aso. Pagkatapos ay agarang kumaripas ng takbo, papasok sa loob ng bahay. Hindi sila nag-aksaya pa ng oras at kaagad na nilang pinasok ang loob ng bahay ng mag-asawa. At doon nga ay nadatna nila itong nakaupo. Sandali pang tinanong umano ng ama ni Tio Romulo kung nasaan ang mga alagang aso ng mga ito. Dahil sa nakita nila iyon kaninang pumasok sa loob ng bahay. Subalit hindi sumagot ang mag-asawa at hindi makatingin sa kanila ng diretso. Hinagila pa umano nila ang aso kung nasaan na, pero hindi nila iyon makita. Kaya ang ginawa na lamang nila ay pinagbantaan na lamang nilang sa oras na hindi umano titigil ang mag-asawa sa ginagawang pang-aaswang. Mapipilitan silang palayasin ang mga ito sa tinitirahan
o kaya na may mapipilitan silang patayin ang mga ito at sunugin ang katawan. Hindi naman makaimik ang mag-asawa, pero kitang-kita daw sa itsura ng mga itong takot na takot. Huling pagbabanta ko na to sa inyo. Sa oras na hindi kayo titigil sa ginagawang kabalbalan, sisiguraduhin ko sa inyong yayariin namin kayo nang walang pagdadalawang isip. Muling saad ng ama ni Tio Romulo at nang gigigil na hinampas ang pintuan ng bahay ng mag-asawa bago sila lumabas at naglakad na pauwi. Sandaling nilingon pa ng tiyuhin ko ang bahay ng mag-asawa bago sila tuluyang naglakad palayo. Simula nga noong pinagbantaan ng ama ni Tio Romulo ang mag-asawa, ay wala na akong naririnig pang huni ng wakwak o ano pa mang nakakakilabot na huni. Sa totoo lang mga kaaswang, kahit na hindi ko man nasaksihan ng harap-harapan talaga ang aswang, masasabi kong totoo talaga ang mga ito at ang iba pang mga kababalagan. Nung natapos na nga ang bakasyon namin ay bumalik na kami sa bahay ng tiyahin ko. Hanggang sa lumipas ang mga taon ay nakagraduate ako. Tungkol naman kay Joseph ay baka inakala niyong magkatuluyan kami, pero hindi po yun nangyari dahil ang napangasawa ko ay taga sa amin lang din at taga dito rin sa Pangasinan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Naway mapili ninyong basahin ang kwento kong ito. Lubos kong ikakagalak kung sakali mang ang karanasan ko ang mapili ninyong basahin. Muli, maraming salamat po. Ako po si Ana ng Pangasinan. Bagtit. Walang araw na hindi lasing si Mang Dado. Mapagabi man iyon o araw, talagang iyon na rin ang gamot niya upang maisarado niya ang alaala niya. Subalit para yatang lumala at sa tuwing lasing siya ay naaalala niya lahat. Inagawan siya ng asawa at iyon ang malaking hinanakit niya sa buhay, lalo na at sariling pamangkin lang din niya ang sumulot at nanggagaw sa kanya. Hindi man lang niya napansin na matagal na pala siyang niloloko ng asawa at ng sariling pamangkin pa. At sa mismong kwarto nila ginagawa ang kahalayan ng mga ito. Tay, nandito naman kami para sa iyo. Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa pagtatraidor ni nanay. Naiiyak na wika ng panganay niyang anak na si Jerry. Masakit anak. Ano bang naging pagkukulang ko sa inyo ng nanay mo? Para gaguhin niya ako. At talagang pinili pa niya ang tambay na iyon kaysa sa atin. Kaya nga tay, huwag kang patalo sa kanila. Isipin mong angat ka kaysa sa pamangkin mong adik. Umiiyak pa rin siya at nagpatuloy sa paglalasing. Talagang masakit sa kanyang loob ang pagtataksil ng kanyang mga mahal sa buhay. Dahil hindi na siya mapagsabihan ng anak ay pinaalam na ni Jerry sa kanyang lolo ang lahat. Wala na siyang ina. Kaya naisip ni Jerry na isumbong sa ama ay upang makinig naman ito. Nag-iisa na lang itong magulang kaya siguradong makikinig iyon dito. Dado, kung ganyan ka pa rin sa iyong sarili, ay siguradong kawawa ka sa huli. Maging ang 4 mong mga anak ay kawawa din. Hayaan mo muna ang pagiging tanga ng asawa mo. Darating ang araw na pagsisihan niya lahat ng mga kamalian niya. At ikaw, daring-diri ka na nun sa kanya. Hindi ka talo anak. Sila ang magiging kawawa lalo na kapag magkaanak sila. Sasaluhin pati ng kanilang anak ang karma. Tahimik lang si Dado at nakatulala pa rin sa harap ng bintana. Gusto mo bang sa bahay ka muna titira? Sila ni Jerry. At ang mga kapatid pa niya ay pupwede sa bahay. Tutal ay mag-isa na lang ako doon. Ayaw ko tay.
Dito lang ako. Dito lang kami ng mga anak ko. Ayaw kong iwanan ang alaala ng aking asawa dito. Balang araw, babalikan pa niya ako. Naiiling na lamang ang matanda. Sobrang nahabag ang loob nito para sa anak na baliw sa tanga niyang asawa. Tanga talaga si Dado, no? Patuloy lang ito sa pagtungga ng inumin kaya todo bantay lang ang matanda na hindi na ito aalis para bibili ulit ng inumin. Ngunit nakatulog ito. Kaya pagkakataon na ni Dado na lumabas ng bahay, wala nang gising pa maliban sa kanya. Hating gabi na rin at wala nang bukas na tindahan. Subalit siya ay paikis-ikis pa rin siyang naglalakad. Nagbabaka sakaling makahanap ng mabilhan. May nakasalubong siyang babae. Mahabang palda at ang manggas ng damit ay abot hanggang siko. Kulot ang mahabang buhok nito na halos nakatakip na sa buong muka. Oy, Inday. Para ka sanang Santa Clara. Pero bakit naman kahit hating gabi ay nasa labas ka pa ng bahay? Umuwi ka na sa inyo. Baka kung may makakita pang manyaki sa'yo at kung ano ang gagawin. Saway niya sa babae at parang nabubulol na dahil sa kalasingan. Ngunit bingi-bingihan lamang ito at walang pakialam sa kanyang sinabi. Nilapitan niya pa ito sa pag-akalang bingi ito o kaya ay tulog na naginip na naglalakad kaya napunta sa parang. Ngunit nang akma niya niyang hawakan ang mukha nito ay napasigaw siya sa gulat at takot. Tsaka lang ito tumingin sa kanya at doon lang din niya nakita ang nakakatakot nitong mukha. Aswang! Bulalas niya, ngunit pinagkakalmot na siya nito sa mukha. Sinadya pa nitong patakan ng laway nito ang kanyang tenga. Iniwan rin siya nito nang may papalapit na liwanag. May mga tanod na rumoronda at narinig ang kanyang pagsisigaw, kaya tumakas kaagad ang aswang. Naiwan siyang nakatihaya sa damuhan. Maraming sugat sa mukha at amoy na amoy pa niya ang laway ng aswang. Iyon ang simula na lagi na lamang siyang matamlay. Pakiramdam niya ay may kung anong bagay sa loob ng kanyang tiyan. Sa paglipas ng mga araw ay tila lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Laging masakit ang mga kalamnan na tila ba nais niyang magbanat ng magbanat. Pati paningin niya sa gabing may kadiliman ay tila lumiliwanag. Kahit anong pagkain na ibibigay sa kanya ay ayaw niya. Tila ba may hinahanap ang kanyang hininga. Nangangayayat na siya ng gusto at naging buto at balat na lamang siya. Hanggang sa maisipan ng ama niya na dalhin siya sa albularyo. Hindi ko naman nagagamot ng herbal ang karamdaman mo, Dado. Tila lumala lang ng husto. Subukan kaya nating ilapit sa albularyo. Nag-aalalang wika ng kanyang ama. Nang marinig niya iyon ay agad siyang pumayag. Gusto pa rin naman niyang mabuhay ng matagal. Kung talagang wala nang pakialam ang asawa niya sa kanya ay iyong mga anak na lang niya ang paglalaanan ng oras. Dinala siya ng kanyang ama sa isang albularyo. Nagtaka pa ang albularyo kung bakit noon lang siya naisipang dalhin para maipagamot. Hindi rin agad pumasok sa isip ko, Mang Tibor. Saad ng ama niya. Nako, hindi man lang ninyo nahalata na nayanggaw na itong si Dado. Kakain na ito ng sariwang karne at tugo. Pahayag ng albularyo. Nagulat maski si Dado. Tsaka lang niya naalala ang laway ng aswang. Napilit ipinasok nito sa kanyang tenga. Bakit ikaw pa? Ang dami mo nang naging sakripisyo. Saad pa ng ama ni Dado. Nanatili siyang tahimik. Naisip niya na siguro nga ay talagang malas siya sa buhay. Hanggang sa isang gabing kabilugan ng buwan, nagising siyang tila isang pusa na umiilaw ang mga mata sa dilim. Batid niyang nauuhaw at nagugutom siya, kaya tinangka niyang lumabas ng bahay.
Gustong-gusto na niyang kumain dahil hindi na mapigil ang hilab sa tiyan niya. At ang mismong alagang kambing niya na bagong panganak ang siyang naging unang biktima niya. Tuluyan na siyang naging aswang. Nilukob na ng katawang halimaw ang kanyang katauhan. Nabungaran na lang siya ng ama at ng panganay na anak na si Jere. Na madumi ng dugo ang suot na damit. "Saan ka ba galing, Tay?" tanong ni Jere. "Wala kang pakialam." "Pero Tay, baka may makakita sa'yo." "Di pati sila, kakainin ko." Kinilabutan si Jere sa sinabi ng ama. Simula noon ay lagi na itong nakabantay na huwag siyang makalabas ng bahay. Nandidiri ito sa kanyang ginawa, subalit anong magagawa niya? Talagang tuluyan na siyang naging aswang. Ilang gabi rin na tinangkang lumabas ni Dado, ngunit hinaharang siya ng mga anak. Subalit nanaig ang pagiging halimaw niya. Umabot pa sa punto, nakamuntikan na niyang nabiktima ang kanyang bunso. Kung hindi pa naabutan ni Jere ay siguradong nalaban na ang kanilang bunso. Simula noon ay itinatali na siya sa malaking lubid. Iyon ay upang masiguro na hindi na niya masasaktan ang mga anak. "Tay, wala ka na talaga sa tamang pag-iisip," puna ni Jere. Tila siya isang tigre kung tumitig sa anak. Hindi niya kayang kontrolin ang sariling pag-iisip, gayong lumukob na sa kanyang katauhan ang kaluluwa ng isang aswang. Isang mabangis na aswang. "Gusto ko ng sariwang karne. Bigyan niyo ko ng sariwang karne," hingi nito sa anak. "Tay, labanan mo ang halimaw na yan." "Anong halimaw? Hindi ako halimaw." "Kaya nga, Tay. Huwag mong hayaan na lamunin ng halimaw na iyan ang pagiging tao mo." "Sinabi ng hindi ako halimaw. Hilaw na karne ang gusto ko. Bigyan mo ko nun." "Tay, hindi mo ba pwedeng pigilan yung sarili mo?" "Gusto mo bang mamatay na lang ako sa gutom? Kalagan niyo na kasi ako." "Hindi pwede, Tay. Mamaya kung ano na naman ang gagawin mo." "Mamamatay ako sa ginagawa mo sa akin, Jere. Para akong hindi ama." "Patawad, Itay. Kung sana ay nasa tamang pag-iisip ka lang." "Ano pala ang tingin mo sa akin? Baliw?" Nailing na lamang si Jere sa hinaing ng ama. Masakit dito ang makita siyang nahihirapan. Subalit, hindi rin hahayaan ni Jere na may mangyaring masama sa mga kapatid niya. Maging si Jere ay nahihirapan na rin ng sobra. Isa itong binata, subalit wala man lang itong panahon para sa sarili. Kahit sa buhay pag-ibig nito ay hindi na niya mabigyan ng panahon. Marami na siyang naririnig na balita tungkol sa pagloloko ng kanyang nobya. Siguro ay hindi rin ito masisisi. Wala na rin kasi itong panahon dito. Napabayaan na ni Jere ang kanilang relasyon dahil sa naging nanay at tatay na ito ng mga kapatid niya. Maghahanap buhay pa at babantayan sa gabi ang ama. Isang ulirang anak na matawag si Jere, at kahit ganoon ang sitwasyon ni Mang Dado, ay nakikita niya ang sakripisyo ng anak. Naluluha siyang isipin ang kalagayan ng anak. Pasa nito lahat ng problema, subalit tahimik lang ito at walang reklamo. "Tay, bakit ka tulala dyan?" Puna nito nang linisin siya nito at binihisan. "Pasensya na anak. Awang-awa na ako sa kalagayan mo." "Mas nakakaawa ka, Tay. Kung sana may pag-asa pang gumaling ka sa ganyang kalagayan." Naluha si Mang Dado sa sinabi ng anak. Maaari naman siguro, subalit papatayin niya muna ang kanyang sarili.
Iyon lang ang magiging paraan para makawala siya sa sumpa. Subalit hindi niya iyon kayang gawin. Gusto pa niyang makasama ang mga anak. Hayaan mo anak. Darating pa ang araw na kaya kong kontrolin ang aking sarili. Pangako niya kay Jerry. Lumipas ang ilang buwan hanggang dumating ang kabilugan ulit. Nagising si Mang Dado dahil sa sobrang tuyot ng kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay gustong-gusto niya niyang lumipad hanggang sa unti-unti siyang naging uwak. Una ay tila hindi pa niya alam kung paano ang lumipad. Ngunit sa unti-unti niyang pagkampay ay unti-unti na siyang umaangat. Hinabol pa siya ng mga aso at mabuti na lang ay sa huli ay unti-unti siyang umaangat. Hanggang sa nasa kalawakan na siya at nagsimula ng manggalugad ng pupwede niyang biktimahin. Nang mamataan niya ang isang patay na aso, nasa tansya niya ay kamamatay lang, ay iyon agad ang kanyang nilantakan. Pagkatapos mabusog ay umuwi rin siya kaagad. Dumapo siya sa punong mangga sa kanilang bakuran. Hindi siya pwedeng pumasok na ganoon ang anyo at hindi niya rin alam kung ano ang gagawin para bumalik ang dati niyang anyo. Hanggang sa makatulog siya sa malaking sanga. Nagising na lang siya nang yugyugin siya ng kanyang anak. Tay, paano ka nakawala sa lubid? Tsaka, bakit ka nandyan? Tanong ni Jerry. Napaupo siya ng maayos habang inaalala ang nangyari. Pakaramdam din niya ay may nag-iba sa kanya. Hindi na siya parang takam lagi na naghahanap ng hilaw na karne. Tila nabusog na siya sa nilantakan niyang katawan ng patay na aso. Tay, halika na sa loob baka kung ano na naman ang gagawin mo sa mga kapatid ko. Hindi anak, hindi ko nagagawin yan. Patawad. Hindi ko sinasadyang maging marahas. Hindi ko lang talaga makontrol ang aking isipan nun. Pero ngayon, kayang-kaya ko nang kontrolin ang aking sarili. Sigurado ka po, Tay? Oo, anak. Magtatrabaho na ako ngayon. Salamat nga pala at naging responsable kang kuya at anak. Hindi mo kami sinukuan, anak. Kayo lang po ang pamilya ko, Tay. Ano man ang mangyari, ay hindi ko kayo iiwanan. Salamat sa pag-intindi mo, anak. Alam ni Jerry na isa ng ganap na aswang ang ama. Kailangan pa rin niya itong bantayan na huwag mapahamak ng ibang tao. Naawa siya sa naging sitwasyon ng ama ngunit wala siyang magawa dahil nangyari na iyon. Maging mapagmatsyag na lang ito para sa kaligtasan ng mga kapatid. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay naging masipag naman ang ama. Malaki na ang naaararo niyang lupain na maaaring pagtamnan ng mga kung ano-ano. Sa wakas, Tay, bumalik na nga ang dati mong kasipagan. Oo, anak. Napagtanto kong kayo ang kawawa kung magpapadala ako sa sakit ng loob ko at magpapaapekto ng husto dahil sa ginawa ng inyong pinsan at nanay nyo. Alam kong darating ang araw na pagsisisihan din nila ang kanilang ginawa. At sa pagkakataong iyon, wala na silang puwang sa aking buhay. Hindi ko man maibigay ang kapatawaran para sa kanila dahil minsan na nilang sinira ang aking buhay. Namumula ang mga mata at mukha ni Mang Dado habang sinasabi iyon. Naiintindihan ko po kayo kung ganyan na lang ang galit mo sa kanila, Tay. Salamat, anak. Sana tulungan mo pa rin ako sa mga kapatid mo. Opo, Tay. Makapagtapos sila ng kolehiyo. Di baling di ako makapag-aral. Basta mapatapos ko lang silang lahat. Ang swerte ko pa rin sa inyo, anak. Minalas man ako sa asawa. Nariyan naman kayo na nagpapalakas ng loob sa akin. Naging emosyonal din si Jerry. Ang totoo ay galit din ito sa ina. Kitang-kita ng binata kung paano naghirap ang ama nito dahil sa ginawa ng salawahang ina.
Ngunit anak lang siya. Ayaw niyang magtanim ng sama ng loob sa kanyang ina. At hanggat maaari ay ayaw niyang malaman ng kanyang mga kapatid ang nakakadiring ginawa ng kanilang ina. Subalit hindi iyon maiiwasan dahil there's so many marites in this world. Gusto ng binata na kung sakaling babalik man ang ina nila, ay respeto bilang ina pa rin ang ipapakita ng mga ito sa ina nila. Ba't puro ina? Naintindihan niyo ba? Ito nga lang, hindi ito sigurado kung kaya nitong gawin iyon. Gayong ito mismo ang siyang nakahuli sa kababuyan ng ina. Lumipas ang maraming taon. Nakapagtapos lahat ng kapatid ni Jerry sa kanya-kanyang kurso na nais na mga ito. Habang ang binata ay nananatiling isang magsasaka. Ito na yata ang magmamana sa malawak nilang kalupaan. Dahil ang mga kapatid nito ay walang hilig sa pagsasaka. Sa paglipas ng panahon ay walang ina ang sumipot. Nabalitaan na lang nila na namatay na pala ito ilang taon na ang nakaraan. Lagi kasi itong sinasaktan kahit buntis, kaya namatay ito kasama ang bata sa tiyan. Tanggap na nilang wala na ito sa kanilang buhay at kung ano man ang nangyari dito ay karma lamang ng nagawa nitong kasalanan. Maswerte si Mang Dado at nagkaroon siya ng anak na responsable at maintindihin. Tunay ang pagmamahal at malasakit nito sa ama at sa mga kapatid. Tunay ngang hindi perpekto ang buhay dahil minsan may mabuting magulang, pasaway naman ang anak. Kung may mabuting anak naman, pasaway naman ang mga magulang. Tawag dyan ay wither lang.